po ng Bamban. Dahil kasama po natin ngayong umaga ang senador na may dalang napakaraming solusyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na senador, Senador Amy Marcos. Welcome po sa bayan ng Bamban. Wala naman talaga nagkumbida sa akin sa Bamban. Naisip ko lang, sa totoo lang, parati naman kami nananalo sa Bamban. Pagkatapos ng eleksyon, nahihiya ko ni humingi ng anuman. Lagi naman kami panalo, ba't naman hindi kayo humihingi? Ang lakas-lakas kaya ninyo sa amin. Yung pugo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Chinese military uniform ng People's Liberation Army natagpuan sa Pugo sa Pampanga. Senator Amy Marcos nagsalita na. Senator Lito Lapid idinawit. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, tignan, sinususpetsang Chinese military uniform ng People's Liberation Army natagpuan sa Pugo sa Pampanga. The discovery of the PLA uniform only corroborates information shared by intelligence agencies establishing credible links between Pugos and foreign intelligence assets. Someone is hell-bent on compromising our sovereignty. The implications of this uniform should send chills down our spine. It is so clear that every Pugo has exploited our economic vulnerabilities and that Pugos have now evolved into a breeding ground for crime and a national security threat. Lahat ng Pugo masama. Matagal nang naipaabot sa amin ng intelligence agencies ang kanilang pangamba. Kaya nananawagan akong muli kay Presidente, iutos na niya ang total ban para sa mga Pugo. I will file a bill to repeal RA 11590 passed during the Duterte administration on the taxation of Pugos. I said no to that law. At ngayon, ibabasura na natin ng tuluyan. Ang caption sa Facebook post ni Senator Risa Hontiveros. Ang larawan ni na Senator Amy Marcos kasama si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ay naging usap-usapan ng mga netizens at kumalat sa social media matapos ang katanungan sa citizenship ng alkalde. Kaugnay ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa mga kontrobersiya na nakapalibot sa mga Pugos. Matatandaang nag-post si Mayor Alice Goo ng isang larawan kasama si Senator Amy Marcos sa kanyang official Facebook account noong bumisita si Senator Amy Marcos sa Bamban noong June 1, 2023. Thank you po, Ma'am Senadora, Senator Amy R. Marcos. In behalf of the people of Bamban Tarlac, super thankful po ang bawat pamilyang kabamban sa tulong at pagmamahal na inyong pinaabot. Hashtag Amy Solusyon sa bawat kabamban. We love you po. Hashtag Amy Solusyon. Lubos po ang aking pasasalamat kasama ang buong bayan ng Bamban kahapon, June 1, 2023, sa di malilimutang pagbisita ng ating Senator Amy R. Marcos. Pinasaya niyo po at pinangiti ang ating mga kabamban. Kaisa ang DSWD, masaya pong tinanggap ng mga kababayan natin ang financial assistance mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Program or AICS. Hanggang sa susunod na pagbisita po ninyo sa Bamban, Senator Amy, love po namin kayo. Siguradong sa bawat problema, hashtag Amy Solusyon. Sama-sama po tayo sa pag-asenso. Ang caption ni Mayor Alice Goo sa kanyang Facebook post. Nagbigay naman ng pahayag si Senator Amy Marcos nang tanungin siya kung kilala niya si Bamban Mayor Alice Goo dahil may litrato ang alkalde na magkasama ito sa distribusyon ng ayuda sa kanilang bayan noong 2023. Itinanggi ni Senator Amy Marcos na malapit na kaibigan niya si Mayor Alice Goo. Ayon sa senadora, unang beses niyang nakita ang alkalde nang dumalo siya sa event ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa bayan noong 2023. Ipinaliwanag ito ni Senator Marcos kasunod ng kumakalat nilang litrato sa social media.
Sa interview ng DZBB nitong linggo, sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi niya kilala si Mayor Guo nang samahan niya ito sa distribusyon ng assistance to individuals in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Hinahanap ko yung mayor para akong sira. Nasaan yung mayor? Nasaan yung mayor dito please? Paliwanag ni Senator Amy Marcos. Ako yung mayor, sabi. Hindi, yung totoong mayor. Pagkukwento pa niya sa unang encounter niya kay Mayor Alice Guo. Nagpaliwanag din ang senadora kung bakit hindi ito dumalo sa mga hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung saan isinalang sa investigasyon si Mayor Alice Guo. Sabi ni Senator Amy Marcos, abala raw siya sa pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa. Gayunman, pinuri naman nito ang paglago umano ng ekonomiya ng Bamban dahil sa mga nagawa ni Mayor Guo na ngayon ay suspendido ng 6 na buwan. Anya, marami raw nabigyan ng trabaho sa Bamban dahil sa itinayong Pugo Hub doon. Hindi naman maikaila na napakalaki ng dinulot na tulong. Hindi nila sukat akalain na magkakaroon sila ng Batikano sa Bamban. Ang ipinatayo sa 2 taon ay nakakasindak. Ang nabigyan ng trabaho 12,000 people. Lahat sila nagkaroon ng bahay. Paglalahad ni Senator Amy Marcos, kabilang daw sa nabigyan ng mga bahay ay ang mga bakwit or ita na nawala ng tirahan sa Tarlac. Lahat iyan binigyan ng trabaho. May libreng bahay, may manok pa. Dagdag ng senador. Kumusta muna? Balita namin, nagkasakit kayo? Oo COVID nga po. ba? Oo nga, alam mo itong third round ko na yata ng COVID, saka iikot, wag tayo maging pariwara talaga, back to COVID talaga, napakadami. Pero mild naman, nawala naman after 5 days, nag-negative kagad. Yun nga lang, linagnat ako dun sa survey, ano ba yan, sa Sarangani. Paano, nag-fiesta pa sa beach, walang pakialam. Ayan naman. Ganun talaga, ma'am, habang kayo mag-enjoy. Ayan, opo, tama, mag-ingat lagi. Buti naman po at kayo ay magaling na. Ma'am. Katutak na ubo at plema, kadiri. Kaya mag-ingat ang ating mga kababayan. Ma'am, yung pong Pogo, kako kanina, September 2022, isa kayo sa mga nanawagan na paalisin ang Pogo. Nandito pa rin po hanggang ngayon. Yung pa rin po bang inyong panawagan? May nagbago ba? Senator Marcos? Ito nga yung aking gustong malaman. Kasi kung tutuusin, nauna dyan, wala pang pangalang Pogo, meron na kaming mga high roller junket dyan sa Fort Ilocanda, sa Ilocos. Kaya matagal na yung karanasan namin sa mga yan. Nung umpisa, para naman okay. Katulad din itong mga kasi-kasino. Parang okay naman, kumikita ang Pilipinas, ayos naman yung PAGCOR. Pagkatapos nakita natin na kung ano-ano na yung mga fugitives from justice, mga criminal syndicate, yung may mga record ng kababalaghan. Silang nagpapatakbo ng Pogo. Tapos nakakatakot na dahil lumalim na yung ugat nila at pati na rin yung lokal, pati yung mga politiko, marami nang dinadamay na narco-police, narco-judges. Ang lagi kong tinatanong, mula pa nga, exactly as Nympha said, September pa, sabi ko, kung hindi natin kaya i-regulate yan, tulad na nangyari sa Isabong, pwede ba kung hindi natin kaya i-regulate at hindi naman ganun kalaki, kasi nung linilista namin noon, 12 billion ang kinikita ng gobyerno, hindi naman kalakihan, hindi sulit yung hirap natin, yung kriminalidad na dinudulot. Pero ang nangyari noon, mula September hanggang ngayon, hinihingi namin sa PAGCOR, ano ba yung patakaran? Kasi pinagpipilitan ng PAGCOR, wag ninyo pagbawal dahil kumikita ang Pilipinas. So sabi namin, ano yung bagong patakaran at magkano ba talagang kinikita dahil sa hirap ng dinudulot niyan sa kapulisan at sa mamayan. Ayan. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung bagong patakaran ng PAGCOR. Ano ba talaga yung allowed at hindi allowed? Kasi may usapan nun, i-segregate lang sila sa isang lugar at hindi sila makikihalubilo sa iba, hindi papasok ang Pilipino, at
assistance sa mga kapulisan. Talagang tatalima sila sa batas, higit sa lahat sa imigrasyon. Ang balita natin, ilang milyon na ang binibigay under the table mula sa immigration. Pag-apak pa lamang nila sa airport, may racket na, sindikato na. Tapos yung mga papeles nila na kung ano-anong nangyayari. Tapos, napaka-social nila, napakadami nilang pulis galing sa SOSYA, galing sa PNP. Ano ba yun? And it goes on and on. Tanong na naman namin sa PAGCOR, ano ba talaga? Ito ba ay allowed lahat? Talaga bang pakete ito? Talagang tinutulungan natin pumasok. Until today, I have not had a complete answer. Hindi ko talaga maintindihan. Nung isang linggo, sa wakas, ang PNP nagsabi, bawal na mag-provide ng security. Sabi ko, siguro naman, tira naman kayo. And ito ang kailangan natin malaman sa PAGCOR. Ano ba talaga ang nangyayari? At yung BID, yung immigration, kailangan magpaliwanag din. Bakit nakakapasok itong mga to? Libo-libo sila. At saka yung DFA, bakit nakapakete pa? Pati passport. Tama ba yan? Hindi na talaga tama yan. Opo. Senator Marcos, sa palagay niyo po, anong uri or anong klase ng executive action na yung kailangan? Kasi yun yung madalas na hinahanap ano yung dapat na gawin halimbawa ng Pangulo dito sa mga pogo na to. Kasi may mga panawagan na actually may mga resolutions and bills na rin po sa Senado at sa Kamara na nagpapaban po sa pogo. Pero pagdating sa executive muna, ano dapat gawin para mas mabilis ika nga? Well, ayaw natin pangunahan, ano? Kasi yun nga, umaasa pa rin ako doon sa PAGCOR na maglabas na sina Mr. Altenco nung mga bagong patakaran. Pero 2 taong mahigit na, wala pa talagang pinapakita. So, sana ipaliwanag nila mas transparency para naintindihan natin. Unang-una, yung may criminal record at malabo yung papeles ng mga in-check. Hindi po pwede yan. Kahit siyang katutak ang pera nila, wag naman tayo bilhin. At yun, ipaliwanag sa BID, ano ba yung mga magic na sinasabing dinadaan na lang sa BGC office ng libo-libo, tapos yung under the table malaki. Tapos, yun nga, yung immigration may kasabwat daw sa DFA dahil biglang binibigyan ng permanent resident, binibigyan ng investor status, yung iba may passport pa, magugulat ka talaga. Higit sa lahat, yung kapulisan. Bakit may ganon? Kaya nagugulat ako. Mismo yung magre-raid o yung mga anti-crime task force at yung iba't iba pa, abay hindi makapasok kasi may bodyguard ng matindi na may long arms pa itong mga ito. Saan ka naman nakarinig ng ganito? Kaya I think we need to suspend operations right now, katulad rin ng PCSO na nakakagulat naman yung pambobola. Siguro, isuspindi muna, pag-aralan muna yung sistema, and come clean. Ano ba talaga ang allowed at hindi allowed? Yun muna ang maliwanag. In the meantime, itong mga nahuli na raid na halatang-halata namang illegal at obvious ba na mga binili lang ang papeles, abay patawa na ng kaso kasi malabo talaga yun. Hindi talaga sila tumatalima sa mga batas natin sa immigration at sa peace and order. Opo. So, ma'am, ibig sabihin, suspend muna habang didetermine kung ibaban or hindi. Yes, kasi parating sinasabi ng ating mga finance manager, sayang daw ang kinikita ng gobyerno. Isa pa yon, habang nakasuspindi yan, pwede ba magkakwentahan, magsuma tayo kung magkano ba talaga ang kinikita dyan? Kasi yung nakita namin, nung last kong kwenta na nakita, 12 billion. Abay, kung 12 billion lang yan, mas malaki yung nakukurakot ang under the table, yung mga franchise fee, tapos yung subcontractors fee, suppliers fee, ang dami-dami niyan. Na papakinabangan ba ng PAGCOR yan or under the table ba yan? Yung iba hindi nagbabayad ng tax, di ba? Yung income tax nila, yung mga VAT withholding, malakas kumita, yung mga pogo. Yung binibigay nila para sa atin sa income tax, karampot lang. Parang sulit ba sa hirap na dinudulot nila sa atin? Tsaka ma'am, kung 12 billion yung binabanggit po ninyo na income dito, probably po annual. Ko, parang
ang liit, di ba? Kung yan po ay para sa isang taon, maliit kung halimbawa po tutuusin yung sa Bamban Tarlac. Kasi ang sabi po ni Senator Gatchalian, lumilitaw na doon sa computation po nila, lote, mga pagtatayo ng building, nasa 6.1 billion pesos yung pumasok doon. Alangan naman na 6.1 billion pesos yung iyong ipinuhunan. Maliit lang yung iyong itutubo, di ba? Siyempre, yung return on investment doon, mas malaki. Oo naman, obvious ba? Naku, 12 billion, ano naman yon? At saka sa perwisyo, ginugulo kayo ng pulis. Higit sa lahat, hindi yung ba social cost nakakahiya pa, opo. yung reputational cost natin? Dahil maliban pa sa social cost, yung reputasyon ng Pilipinas, ito ang takbuhan ng mga kriminal. Nakakahiya na yan, di ba? Pag manood ka ng Netflix, parating starring ang Pilipinas sa criminal syndicate. Andito yung mga pugante. Yung Big Boss, ayan. Di ba yung Big Boss, tapos yung Wirecard, ayan na naman. Starring na naman yung Pilipinas kasi ang sinasabi nila, sa Pilipinas walang batas. Pwede kang bumili ng maski ano at maski sino. Ayan. Ang bihira naman, kahiya-hiya naman. Opo, ma'am. Pagkatapos po ng executive session ng Wednesday, ang sabi po ni na Senator Gatchalian and Senator Risa Ontiveros, national security level na yung banta nito, kaya in-encourage nila yung National Security Council to bring this up with the President po para ito yung maging batayan po ng paghiling na iban na ito. Ma'am, do you agree po? National security level na nga ba ito o national security threat na po yung mga POGO that merits po na aksyon ng direkta na aksyon ng Presidente? Ngayon na, aaminin ko, absent ako doon. Alam mo naman, nagliliwaliw ako sa lahat ng probinsya. At naghahabol ng mga graduating students, yung kanilang mga ayuda at yung kanilang graduation status. So, hindi ako nakapunta. So, I wasn't able to hear, ano? Pero, para sa akin, hindi ko sigurado kung national security as such, yung definition nila niyan, kasi wala nga ako doon, pero maliwanag na nandyan na sila sa transnational crime. Sindikato na ito na international. Ibang level to. Hindi natin kakayanin mag-isa, magpatulong na tayo sa China. Yan pa ang kinagugulatan ko, kasi ang alam ko, galit na galit ang China dyan sa mga yan. Yan ang mga kriminal sa kanila. Kasi market po ng POGO kasi. Market kasi ng POGO, yung mga nasa China, hindi ho ba? Yun ang mga nagsusugal na scam. Kaya lang, meron din ibang bansa pero primarily mga taga-China yata ang tumataya dun sa POGO. Yes, at kung tutuusin, ang China mismo, tutulong yan. At mas kabisado yan, di ba? Naloloko tayo dun sa mga pangalan, parehong mga pangalan na binibigay. Yung China, kailangan natin na hingan ng tulong kasi kilala nila kung sino yung mga listahan nila ng kriminal, kilala rin nila kung sino yung mga sindikato nila. So magpatulong tayo sa kanila. Andyan din yung Cambodia, yung Burma, takbuhan din yan ng mga POGO na yan dati. Yan ang mga kailangan natin, pati Interpol. So palagay ko, itong mga transnational crime na mga expert, kailangan patulong tayo kasi ibang level na nga talaga ito. Ma'am, ang lumalabas po, syempre human trafficking nakita na din sa mga raid, tapos money laundering, ano pa ba? Tapos ma'am, yung sinasabi na abot na yung impluwensya ng POGO sa mga politiko. Kasi doon sa POGO sa Bamban, ang sabi po doon sa executive session daw ay hindi lang si Mayor Guo ang hinihinalang involved, kundi mas marami pang mga politiko. Well, talagang parang drugs yan eh. Sa laki ng pera sa sugal, sa POGO, sa dami ng pera nila, sa online gambling sa mga Chinese, talagang mabibili nila lahat. Kaya nagiging narco-politics na yan. Politiko, prosecutor, piskal, pulis, judge, lahat, damay-damay. Isipin ninyo na package deal nila. Yung immigration, DFA, PAGCOR, lahat naka-package na yan. Tama ba yun? Pati security ng PNP, lahat, isang bulto, nabili na nila. Senator Marcos, balikan ko lang doon sa mga politiko. Kasi di ba naging laman ng balita yung sa Tarlac, sa Bamban, tapos yung recent yung sa Pampanga, di ba? Ano yung liability, responsibility ng mga LGUs? Kasi parang ang lumalabas po, Senator Marcos, ang dali-daling lumusot sa mga lokal na pamahalaan, itong operasyon ng POGO. Tapos kapag nagkabistuhan, hindi sila kumikibo, di ba? Hindi sila... hindi daw nila alam. Hindi daw nila alam, wala daw silang alam.
nakapunta ako sa Bamban, na-meet ko si Mayor. Tapos, nakakatawa pa nga, kasi first time ko pumunta, kasi tumutulong nga tayo doon, dahil alam naman natin sa Kapas, sa Bamban, nagre-recover pa rin yung mga areas na yan, di ba? So, tulong tayo sa Tarlac, punta naman ako. First time ko siya na-meet, hinahanap ko yung Mayor. Para ako sira. Saan yung Mayor? Saan yung Mayor dito, please? Kasi, siyempre, magbibigay-pugay tayo sa head ng LGU. Ako yung mayor, sabi. Sabi ko, hindi, yung totoong mayor. Yung mayor ba? Hindi yung may-ari, yung mayor. Anyway, eto nga yung problema sa lokal. Ang totoo, sa third-class municipality, katulad ng Bamban, hindi naman mapagkailan na napakalaki ng dinulot na tulong. Hindi nila sukat akalain na magkakaroon sila ng Batikano sa Bamban. Ang pinatayo sa loob ng 2 taon ay nakakasindak. Nabigyan ng trabaho 12,000 people. Lahat sila nagkaroon ng bahay. Taga-Bamban po yan, ma'am? Kasama ng mga bakwit, yung mga ita na nadamay-damay sa pinatubo. Lahat yan binigyan ng trabaho, may libreng bahay, meron pang manok, di ba? Nagpapakita sa TikTok, nagpapakain ng manok, nagpapakain ng baboy, may mga kaya naging mayor. Grocery. Grabe, di syempre, nasisindak yung tao. Ang hirap-hirap talaga ng buhay, mahal-mahal ng pagkain. Syempre, nakakatuliro na kung ano na yung tama at hindi. So, sa mga mamayan. Ngayon sa mga politiko, abay, ibang usapan yan. So ma'am, i-clarify lang natin, total nabanggit na po ni Isa. So si Mayor Guo, nun yun lang po na-meet kasi ma'am nung pumutok yung kay Mayor Guo, tinatanong kung saan ba nanggaling si Mayor Guo. Naglabas po yung kanyang mga supporters, so baka camp din niya ng mga litrato with you, with President Bongbong Marcos at iba pang politicians. Talaga kapag mayor, siyempre may picture taking. Sabi ko nga, na-meet ko nga. Hinahanap ko nga yung mayor, nakakatawa nga kasi hinahanap ko sa yung mayor. Tapos sabi, hindi, ganyan-ganyan. Pero yan talaga ang nangyayari dyan. At ang mahirap nga, yung tao, sino naman ang mag-i-invest ng bilyon-bilyon sa Bamban? Kaya yung mga mamayan, hindi mo rin masisi na talagang malaki ang utang na loob nila. Happy sila, may trabaho, may bahay. Kaso nga, tama ba ito? Mapapaisip ka talaga. Pero yan ba ang foreign investment na nilalais natin? Ayun, oho. So ma'am, yung sa pananagutan po ng mga taga-local government, sabihin na ho natin na isang tabi ho muna natin yung pong lumilitaw, allegation na si Mayor Guo kasosyo daw po doon sa Pogo. Doon na lang po sa pagiging mayor niya at yung mayor ng Porac, Pampanga kung saan po merong na-raid na Pogo na merong human trafficking at mga criminal activities na nakita din po doon sa mga na-raid na Pogo kahit sa Las Piñas, sa Pasay. Ma'am, bilang kayo po naging governor, pagka po ganitong situation na may nangyayaring krimen sa isang negosyo, sa isang locality, dapat ho ba may pananagutan, may clear na pananagutan dito ang mga local officials, particularly po yung mayor? Ang para sa akin kasi, kapag nasa lokal ka, hirap na hirap ka talaga kumuha ng foreign investor or anuman investor. Ang Pilipino nga ayaw mag-invest sa mga kabukiran, sa ating mga rural areas. Wala na mapapasok dyan na pera. Talagang hirap na hirap ka. Tumbling nga kami kung sino-sino na lang ang kinakausap namin. At palibasa malapit nga kami sa China, may mga Chinese talaga na dumarating. Wala kaming kapasidad bilang local government para alamin kung sino yung okay at sino yung hindi. Sa totoo lang, yung national government din nagkakamali. Kung sino-sino rin pinapapasok, ina-approvean, mali pala. Tapos, yung sasabihin nila, kaduda-duda, yung pala, napaka-big time, nasa Fortune 500 na kumpanya. So, yung capacity natin to identify kung sino yung talagang okay at hindi. Hindi naman na masisisi din yung mga LGU. Excited kami lahat noon, basta makakuha ng investment. Yun nga lang, kailangan may masusing na panunuri kung sino talaga ito at kung maayos na kumpanya, na malinis yung pera, at hindi naman tayo ipapasok sa kapahamakan. Ayun. At saka yun sa nangyari ma'am sa Bamban, Tarlac, na Pogo, sa Porac, siguro ito ma'am yung wake up call dun sa mga LGUs na merong Pogo sa kanilang lugar para maging proactive na mag-inspection na doon, di ba? Na may gano'n na palang nangyayari sa kanila. Napakahirap kasi dahil
bibigyan ka ng katakot-takot na papeles. Nangyari na rin yan sa Ilocos. Ang katutak yung papeles na bibigay sa'yo, sasabihin nila, in-approve na ng national. Sasabihin mo, sino nag-approve? Tignan mo, kompleto ang papel namin sa BID, sa immigration. Lahat kami legal. Ano man sasabihin ng pobreng LGU? Hindi ko sila pinagtatanggol, pero nangyari na sa amin yan. Diyan kami nanggaling, ano? Kasi kami nga nauna dyan sa Fort Ilocos. Nalilito kami talaga kasi andyan yung immigration. Andyan pa, may passport pa yung iba na galing DFA. Malay naman namin talaga naman totoo. Pag hinambing mo naman sa passport mo, ganun di itsura. Pag tinignan mo naman yung PAGCOR license nila, tumawag ka sa PAGCOR, sasabihin ng PAGCOR, oo, tama yan. Talaga nag-ooperate na yan ang matagal dito sa Pilipinas, walang record na masama, etc. etc. Higit sa lahat, at isang katutak pa yung security, talo ka. Paano ka magke-question yan? Tumatawag ka na sa national agency, lahat aprobado. Sino ka naman, madadali ka pa pag kinontra mo yung national. So, takot din yung mga local. We have to have a more coherent system. Kaya sabi ko, nananawagan ako sa PAGCOR, since sila yung primary agency, pwede ba ipahiwatig nila kung ano talaga yung patakaran mula noong 2022 hanggang ngayon, yung pagbabago na sinasabi nila, ano yon para alam ng lahat, alam ng pulis, alam ng immigration, alam higit sa lahat ng mga lokal. Opo. Ma'am, isang tanong na lang po tungkol dito sa POGO. Doon sa suggestion po ninyo na isuspend muna ito habang ina-assess po kung dapat na itong iban o hindi, sino po ang magde-decide nun? Yan po ba ay pwedeng diretso ng iutos ng presidente? Are you asking the president po o pwede pong gawin niya ng PAGCOR? Palagay ko kaya ng PAGCOR yan kasi sila yung on top of everything. And by right, sila ang dapat nagre-regulate niyan, di ba? Tulong-tulong tayo sa pagre-regulate, pero sila ang magsasabi kung ano yung framework niyan. So they should establish the regulatory framework and make it known to all the involved agencies, including the local government, including the police, including the judiciary system pag nagkakaso. Ano yung mga remedies natin at ano yung mga penalty. Para magkaliwanagan kung allowed. Ngayon, kung hindi talaga regulatable, sabihin natin, surrender na tayo at masyadong malaki ang pera, parang drugs, hindi talaga kakayanin katulad ng isabong, abay, hinto na yan, hindi sulit yung hirap na dinudulot sa atin. Ayan. Ma'am, bilang na tayo sa lalong madaling panahon, hindi po pwede yung ganyan. At ma'am, bilang chairperson po ng Committee on Foreign Relations, ano po ang inyong take doon sa nangyayari sa West Philippine Sea? Kasi doon sa Escoda, Ayungin Shoal, hinaharang po yung mga mangingisda at saka yung mga resupply mission natin, pati medical evacuation po. Tumitindi yung tension tsaka sagutan ng Pilipinas at ng China. Dito ho ba merong pang kailangan, ano yung kulang? Ano yung mali? Bakit tayo umahantong dito? Of course, para sa marami, dahil sa China, binubuska tayo ng binubuska. Pero kay ma'am, ano po yung inyong assessment dito? Well, unang-una, abala ako sa mga mangingisda. Ninenervous ako. Bakit naman sila binibit-bit pa sa resupply mission? Hindi naman sundalo yan. Kahit pagpilitan pa nila at matapang talaga mga Pilipino, naku, wag natin gawing pain at panangga sa China Coast Guard. Pwede ba? Isang-tabi muna yung ating mga mangingisda. Sapat na yung hirap na dinudulot sa kanila sa hanap buhay. Abay, wag na natin ipasama, no? Kawawa naman. At ikalawa, ang akin, eto nga, yung self-reliant defense posture. Alam ko meron tayong ginagawa ngayon na sinasabi yung comprehensive archipelagic defense, basta mahaba siya. Palagay ko, mahaba din ang pag-i-implement niyan, long playing pa yan. So sana yung pinaka-basic muna ang ating tulungan, ang ating Navy at yung Air Force na hindi natin nagagamit o na modernize. May switch tayo, di ba? Kasi dati NPA at saka internal domestic terrorism ang threat natin. Ngayon nagbago ang ating security threats at eto na external aggression. So we need to be very, very careful at baguhin na natin ano yung bagong planong yan
Hanggang ngayon, wala pa kaming naririnig doon sa Comprehensive Archipelagic, pero palagay ko malaking pera yan at saka medyo dekada-dekada yan bago mabuo. So kung anong magawa natin sa self-reliant defense posture, ibig ko sabihin, ang first step, iwasan muna, ilayo muna lahat ng sibilyan, yung mga ngisda, para wala naman madali na Pilipino. Ikalawa, magpakalakas muna tayo. Unang-una, ang konti-konti ng Navy natin, padamihin kaya natin yung ating mga Navy at yung mga Special Forces ng Navy doon sa tauhan. Tapos yung mga equipment, yung mga kakayanin natin, kasi yung ibang sinasabi nila, saksakan naman ang laki, at palagay ko, kahit budgetan yan, talagang katulad nga ng National Arsenal. Times 5 yung budget na binigay sa kanila, hindi naman nakaka-produce na agad-agad yan in 1 year. Kasi bibili pa ng equipment, mag-update pa, magte-training pa. I think yung isa pang kinakailangan nating gawin, maliban sa dialogo na pinag-uusapan natin, kasi dialogo parating ang sinasabi natin, Opo. I think ang problema, sinasabi ng presidente, mag-dialogo kayo, pero sabi ng DFA, hindi daw sila nagkakaroon ng serious and comprehensive dialogue. Sabi naman ng TND, hindi na daw sila totally nag-uusap, period. Naku, ano bang klase yan? Akala ko sabi ng Pangulo, exhaust all diplomatic channels, kausapin lahat. Kausapin, di ba ganyan naman talaga kahit nagkakaalitan. I think another thing para sa akin na nakakalimutan natin, kaalyado natin ang US, di ba? Yes, ma'am. Hindi ba dapat nakausapin na natin ang Amerika ngayon pa lang? At magpatulong na tayo dahil ang MDT, eto yung treaty natin sa kanila, Opo. 19 pa yan, 1951. Ibig sabihin, ang labo-labo niya dahil nasa konteksto siya nung tinatawag na Cold War. Nung panahon ng Cold War, di ba talaga invasionary force ang naintindihan natin. Lulusob talaga, parang yung Normandy nung isang araw, yung mga marino sa baybay, magdarating nga. Hindi na ganun ang gera ngayon. Nakikita naman natin ang kakulangan ng mga incheck. My goodness, yung China, kung ano-anong ginagawa, ramming, shadowing, blocking, encircling, magpa-fire ng water cannon, tapos yung military grade laser, magdadump ng mga supply mission, yung mga pakete, ihahagis sa dagat. Inaagaw pa. Lahat yan, hindi natin matatawag na armed attack sa ilalim ng MDT. Obvious pa, puro gray zone yan. Mga hybrid warfare, asymmetrical modern warfare. Hindi natin naintindihan yan. Ngayon, ang tanong, itanong natin sa mga Amerikano, sa ano dito ang sakop ng armed attack? Kasi yun ang nasa treaty. Pag sinabing armed attack kasi, barilan na yan, banatan na talaga, kanyunan na. Diba? Yung parang landing in Normandy nga, diba? Yung last week. Ay ngayon ang attack na, mga hacking at surveillance na. Opo. Correct. Tama, yung landing in Leyte. Opo. Parang MacArthur returns. Ganun na yung landing na. Ganun ang naiisip natin. Ngayon, iba na ang gera. Mga drone, mga kung ano-anong ano ba tawag doon? Yung electronic magnetic resonance. Stabilization. Diba kung ano-anong ginagawa na, diba? Sinisira yung digital, yan. Tapos binabagsak yung mga eroplano. Hindi natin alam kung sakop ito nitong armed attack, natutulungan tayo ng Amerikano. So isa yon, ano bang gagawin sa gray zone? Ikalawa, paano yung mga supply vessels katulad ng mga nagsusupply sa BRP Sierra Madre, civilian vessels. Sakop ba yan o hindi? Kasi ang alam natin, military vessels, ngayon dinagdag nila, pati Coast Guard daw, yes, pwede ba magkaliwanagan kung yung mga supply mission, kasali ba yan o hindi? Yung mga fishermen na kinakawawa, kasama ba yan o hindi? Kasi hindi naman siya masasabing armed aggression. Pero, parang blockade na rin ang ginagawa sa atin, hindi tayo makapasok. Hindi ba kasali din yan? Kagaya ma'am nung ginawa na di ba dahil hinaharang yung barko, airdrop ng pagkain. Correct. Tapos inagaw yung pagkain. Tapos tinapon din eventually. Oo.
Tapos, Tama. Tapos yung ginagawa rin sa Korea, ganun din. Basura ang dinadam. Pambira naman. Kasama ba yun? Hindi. Kaya, ang modern warfare, kagulangan ng katakot-takot. Talaga lahat ng kabulastugan kasama. So- Isa pa, alin ang teritoryong sako? Aha. Hindi maliwanag. Kasi doon sa treaty natin, Pacific. Pero, nung nakikipag-usap tayo sa mga Amerikano, ang sabi, disputed territory na ngayon. Nung mga last na usapan. Ang tanong ko, alin disputed territories ang katutak na disputed? Dahil marami tayong alam sa Scarborough, tapos sa Ayungin, ang dami-daming claimant. Disputed by whom? Ang tanong. Disputed by China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dami-dami, di ba? May Indonesia, may Japan. Ang gulo Ang hinihiling ko, miski nung pumunta ako sa Washington 2 years ago, sinabi ko talaga, mahirap amyenda ng treaty, pupunta ka sa Congress, pwede ba maglagay na lang tayo ng annex sa ating MDT, doon ipapaliwanag kung ano ang sakop ng armed aggression, ano yung mga vessels na kasama, kung kasama yung mga civilian, kapag may civilian charitable, medical, at social mission, at ikatlo, alin ba yung tamang territory, tama ba yung disputed area lamang o yung buong Pacific? Kasi nung 2012, nagsalita yung Amerikano tungkol sa Senkaku Island na may claim ang Japan kontra sa China at talagang sinabi ng maliwanag ng mga Amerikano na sakop yung Senkaku. Pwede ba sabihin rin nila sa atin, alin ba talaga ang covered? ayun, Ako, isang Dahil tanong pa. para sa akin, ako'y sobrang praning na. Lahat na lang talaga naman, ma'am. ng daigdig, gera na. Pag sinabi World War III, parang ramdam ko na nagiging totoo, saan ka man pumunta, saan ka man na umikot, may narinig kang gera. Opo. Senator Amy Marcos, kayo ho ba pabor doon sa sinasabi ni Senate President Francis Escudero na yung pambubuli ng China, yung harassment nila, iakyat na lang idulog sa ASEAN? Well, pwede talaga yan. Ako'y naniniwala dyan. At kalokohan naman yung sinasabi na tumiwalag sa ASEAN. Hindi pwede yon. Barangay natin yan. Para sa akin, tama yung KSP. Unang-una, nandyan na sa harap natin yung tinatawag na Code of Conduct, which has been pending for decades. Matagal na yan, pinag-uusapan. May Code of Conduct sana sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at ipaliwanag, kasi napakaraming ang claimant, hindi lang naman ang Pilipinas ang namumroblema dyan. Pagkasundo, lahat, lalo na yung claimant nations, at ipakita na ito na ang magiging patakaran. Ang nagiging alitan dyan kasi, yung iba gusto sobrang detalyado na may legal sanctions. Yung iba namang bansa, sabi, in general na lang para magka-intindihan tayo and then thereafter, work in progress para lang magkasundo. So I think the Code of Conduct is the first item. Of course, the other thing would be to have a clearinghouse sa joint claimants. Kasi nga napakadaming claimant. Pwede ba lahat ng claimant umupo? Imbes na maraming nanghihimasok, like ang US, kung tutuusin, very active siya. Pero hindi naman siya claimant, wala naman siyang karapatan. Hindi pa dapat ang manguna sa usapin ay yung mga claimant. So dapat umupo na tayo with Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Japan, lahat na may claim. Pwede ba umupo at magkasundo? Alin ba talaga dito ang pinakamahalaga? Alin ang prioridad ninyo? Anong ikamamatay ninyo na negotiable? At yun yung pwedeng ipabaya. Tapos, I think also, I've been for the longest time, ang dapat mag-joint patrol, ang mga claimant din, para walang gulo. Mga claimant kasi kasama natin, ang nakakasama natin, US, Japan, Australia. Pero ma'am, doon po sa suggestion ni... US and Australia, wala naman silang claim dyan. Pwede ba yung mga may-ari ang manguna? Opo, pero ma'am, isa na lang po dyan sa punto na ito. Yung suggestion ninyo na i-review na yung Mutual Defense Treaty for possible annex, sino pong mag-i-initiate nun, ma'am? DFA natin, tayo dapat, yung Philippine government, ma'am. Diba?
Dapat yung Philippine government Tayo mangulit. napalagay ito talaga. At habang nagne-negotiate sila, kasi nagne-negotiate naman ng DND, at saka ang dapat manguna yung DFA, ano? Natatakot ako pag yung DND kasi kung minsan Opo. masyadong maanghang magsalita, nakaka-nervous At gusto ko nga isingit sana sa ating mga nagne-negotiate yung replicator program ng US. Ibig ko sabihin, 'di ba, ang konti-konti ng tulong nila sa atin, nasa $100 million lamang, samantalang naririnig natin sa TV ang binibigay sa Ukraine, sa Israel, sa kung saan-saan, bilyon-bilyon. Sa atin, 100 million lamang, nakalimutan pa tayong banggitin sa State of the Union. Ako talaga naman parang Samantala, meron silang EDCA dito. May EDCA tayo dito. Oo, namigay tayo ng EDCA. Ano ba yung karampatang bigay? 9 EDCA sites. Anong kapalit nun? Siguro naman may konting tulong, pambihira naman. Ang laki-laki ng binibigay sa iba't ibang lugar. Paano naman yung atin? Gusto ko ipaliwanag nila kung ano ibibigay. Kasi yung 100 million, sobrang liit. At isang programa na talagay ko, mabilis-bilis natin na mapapakinabangan, yung tinatawag nilang drone program ng Replicator, yung air and naval drones. Kasi malaking bagay to. Alam naman natin, hindi natin kakayanin yung China. At least, kapag may air and navy na mga drone, may panlaban tayo dyan sa mga swarming at gray zone tactics nila. At hindi rin ito gera. Lahat ng magagawa na maiwasan ng gera, katulad ng mga drone na magsusurveillance, magmomonitor, lahat yan, sana, bigyan naman tayo ng kano. Ayun, mag-demand na tayo. Nasa posisyon ba tayo? naman, konting pagtingin naman. Ako, nakakasyam military bases nga ang tawag ng iba. Nakakasyam na sila na libre. Hindi naman tama yon. Samantala, Senator Lito Lapid idinawit. Ayon sa isang vlogger na si Toto for Senator, isa daw na nagmamay-ari di umano ng Porac Pugo ay ang actor at senator na si Lito Lapid. Narito ang kanyang buong pahayag at kayo na po ang humusga. So, natandaan natin na yung opisyal ng PAOK-TF na spokesman na si kaibigan ko ito dito, si Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kasama ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na masangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe. Sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shiro Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinconada Mix TV, alaikum assalam.
So, Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, hindi depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Tito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. Ano kayang gagawin ni Risa Contiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yun pala nasa pugo din. Ang kamay nasa pugo. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang pugo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At dyan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Capil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng pugo, sobrang na ito, sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito mo na importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw, na may-ari ng Grand Royal Palazzo nasa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siyang natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third-class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim.
kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya, bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi, bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Kapil ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya, 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Kapil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardiaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan mo makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok kasi merong tinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So, ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bongo. Si Bongo ang nagpatayo sa PAGCOR, sa Pugo ni Alice Go dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms. Dyan galing sa huli niya sa Mexico. So, ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu.
at nabawasan lang ng konti, 997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Linding. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha na nanggaling din yan. Sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pogo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit yan. Sigurado ko may taguan din yan sa Pogo sa Purak, Pampanga. But kung bakit kakaibang Pogo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pogo, kagaya ng Pogo sa Parañaque, Pogo ni Benhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pogo na dyan sa Maynila, may Pogo dyan sa Makati. Ang daming may Pogo dyan sa Remulla, dyan sa Island Cove. Pero naiba ito, ang layo sa kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At na sigurado na establishan naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na China Communist Party. So, ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katatakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate na late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin si Lito Lapid. Iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng police chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan, para na naman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, iboboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka buboto, basta wag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto. Ganon ang ating gagawin. Sabi ni Teresita Angsi, maawa naman kayo, mga tao rin yan. Oy, Teresita Angsi, hindi kami nangingimi na sasabihin sa'yo, hindi po kami nagdi-discriminate. Ang aming kinagalit, huwag lang nila agawin ang dagat ng Pilipinas. Ay, wala na, magkaibigan na tayo. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong bumili ng mga produkto ng mga China. Galing China. Yan, mga produkto galing China, yung 168 Moleto. Isara nyo na yan. Kasi puro China mga produkto dyan. Ay, nako. Ito, Lito Lapid. Ha? Lito Lapid. Magpaliwanag ka. Alam ko, ang Purak ay dyan ka sinilang. Dyan ka, naging mayor ang anak mo na si Mark Lapid. At alam ko, tagarian ka. At alam ko, na yung mga lahar na pumatay ng napakarami, daan-daang mga Kapampangan ay pinagkikitaan mo pa. At mga kwari-kwari ng lahar sa iyong bulsa pumupunta lahat. Kukunti lang ang pumupunta sa lalawigan ng Pampanga. Kaya ito ngayon, makikita nyo ngayon, sana tapusin na natin itong Lito Lapid. Ha? Tatataka naman ako sa Pilipino na niluluko lamang kayo. Isang tao na hindi marunong magsalita. Naluluko pa tayo. Kasapi siya, chairman siya ng Committee de Silencio sa Senado. Nananaig pa. Hindi na nga nangampanya noong nakarang eleksyon ng 1999. Nanalo pa, kinalo pa mga 8 iniduro. Naku, bilib naman ako dito. Tapos, kagaya rin siya ni Ruben Padilla. Number 1, hindi ba lang nangampanya, wala kang tarpaulin makikita. Number 1. Kaya, bayan ko, magbasid kayo. Ang tanging magagawa lang mga nakikinig sa akin ito ay gamitin ang inyong kapangyarihan sa inyong kamay. Yan ang kapangyarihan na bumoto! Iboto nyo ang tamang tao
At ang tamang tao, dahil magulo utak natin, mas maganda pa, ibuto na ang lahat na bago na kandidato para kasigurado kayo. Huwag lang yung bago na Willie Rebillame na magdadala ng jacket sa Senado. Huwag naman yung Philip Salvador. Tatakbo daw siya sa ilalim ng PDP. Padapa. At wala naman siyang gagawin dyan. Kung hindi nga niya mahal, iniiwanan yung sariling anak niya kay Chris Aquino at iniiwanan yung mga lalaki siya nilukong mga babae, mas lalo kayong Pilipino na butante, lulukuhin lang kayo ni Philip Salvador. Hindi ka, wala namang utak yan. Ay, nakakahiya ka, Philip Salvador. Huwag niyo samantalahin ang kasikatan ninyo para lukuhin yung Pilipino, para kumita kayo kung ano-ano. Gayahin niyo si Dolphy. Kung si Dolphy tumakbo, sinabi niya, inalok siya na tatakbo pagka-senador. Sabi niya, hindi, ayaw ko lulukuhin ang Pilipino kasi hindi ko alam ang trabahong senador. Dapat giyon ang inyong pinaka-the greatest hero of Philippine movie na si Dolphy the King. Kahit marami siyang babae, at least wala siyang pinakasalan, una. Number 2, hindi siya tumakbo ng mga kahit anumang pwesto para manloko sa Pilipino. Kaya ang mga artista dyan, tumakbo ng loko sa Pilipino, kasama dyan, pasensya ka na, kaibigang Bong Revilla. Tumatakbo ka, kulang naman ang iyong kaalaman. Si Jinggoy Estrada, tumatakbo ka, ano naman ang pinagsasabi nyo? Kaya marami for the past 20 years, na mula nung nag-practice ako pagka-abogado, ang hihina, daming diferensya ng mga batas natin na ginawa ninyo. Sapagkat ay hindi kayo mga abogado, hindi kayo marunong gumawa ng batas, kaya laging may butas ang batas na ginagawa ninyo. Ano naman ba kaya ang magandang batas ang gagawin ng isang chairman ng Committee de Silencio? Sige nga, anong gagawin na magandang batas ng isang tao nagsasabi, hindi nga maalam ko anong gagawin, kundi magsasalita lang, I move, I move, I move. Ano yung I move? Tama ka, sir, ikaw talaga nalaging buto. Kaya sa mga artista na yan, iwan ko ba, basta artista, gwapo, pwede senado. Ay nako. Kaya pala buong Pampanga, welcome na welcome si Digong sa mautog rally nilang gagawin diyan sa buong Pampanga. So, Concepcion Borja, believe ako sa Dr. Toto, bunyog na walang takot sa pagsisiwalat sa katotohanan. God be with you always. John 8:44, Silito Lapid, isa din yang palalamunin ng taong bayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.